lingkod, manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa galit, lumalabas ang tunay na ugali. Ito po ang naipakita ng mga alagad ni Jesus sa mga taga-Samariang ayaw tumanggap sa kanila. Pinauna kasi ni Jesus ang kanyang mga alagad para ipaghanda siya ng matutuluyan. Galing sila sa Capernaum, pupunta ng Jerusalem, napadaan sila sa Samaria sapagkat yun ay shortcut. At habang sila'y naglalakad, pinauna na ni Jesus yung kanyang mga alagad para mag-abang na ng matutuluyan sapagkat alam na gagabihin sila. Ngunit pagdating sa Samaria, hindi sila tinanggap dahil si Jesus ay tutungo sa Jerusalem. Alam niyo po, mayroong hidwaan ayon sa kasaysayan ng mga ninuno ng mga Hudyo at Samaritano, yung mga taga-Samaria. Kaya naman, iniiwasan nila ang isa't isa. Hindi pwedeng pagsamahin ang isang Hudyo at ang isang Samaritano. Si Jesus, isang Hudyo, dadaan sa Samaria. Yun ang problema. Pero hindi problema ni Jesus yun. Problema yon nung mga Samaritano na ayaw tumanggap kay Jesus sapagkat meron silang dalang galit sa mga Hudyo. Ang problema, si Jesus, isang Hudyo, walang dalang galit. Kaya kaya niyang dumaan sa Samaria. Hindi ba? Pag ikaw may kagalit at dadaan ka sa tapat ng bahay nila, anong gagawin mo? Iiwasan mo, di ba? Kahit na umikot ka, gagawin mo. Huwag ka lang dumaan sa lugar ng iyong kagalit. Pero wala kasing dalang galit si Jesus. Hindi kasi siya nagagalit. Pero itong mga Samaritano, galit. Wala namang kinalaman si Jesus sa kasaysayan ng mga ninuno nila. Pero
may bitbit na galit ang mga Samaritano. Kaya hindi nila tinanggap at pinatuloy si Jesus. Sa totoo lang po, mahirap ang may kagalit o kaaway. Pero ang mas mahirap, yung nagagalit ka o inaaway mo ang isang tao, pero yung kagalit mo o inaaway mo, wala namang problema sa iyo. Ayun ang mas masakit. Sinong kawawa? Sinong nahihirapan? Di ba? Yung may bit-bit na galit. Ang masakit pa nito, ikaw na galit, yung patuloy na gumagawa ng masama dahil lang sa bit-bit mong galit. Tingnan mo, no? Pinahirapan mo na yung sarili mong bit-bitin yung galit, yung kinagagalitan mo, walang kaalam-alam, walang problema, hindi nagagalit, pero ikaw nagngingit-ngit. At ang mas masama, patuloy kang nag-iisip ng hindi maganda. Katulad na lang ng mga Samaritano, sa galit nila sa mga Hudyo, pati si Jesus, dahil Hudyo, damay. Diba ganon minsan? Kapag tayo galit, lahat nadadamay. Away ng pamilya, hindi ka naman kasali, nagagalit ka rin. No? Sinaunang away pa, pero ini-involve mo sarili mo, galit ka na rin. Ang mga Samaritano, ganon. Bit-bit sa kanilang puso ang galit. Kaya ang masama, hindi nila pinatuloy si Jesus. At dahil doon, nakagawa sila ng masama. Kaya nga, ganun na lang din ang galit ng mga alagad ni Jesus. Kasi ayaw silang tanggapin, ayaw silang patuloyin. Kaya sa inis nila, ang sabi nila, paulanan ng apoy. Pero kahit galit ang mga alagad ni Jesus, pinagsabihan niya sila. Ang sabi ni Jesus, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang suma sa inyo. Para bang pinalalahanan sila, alagad ko kayo, walang puwang sa inyong puso ang magalit. Dahil ang dagdag pa ni Jesus, naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang tao, kundi upang iligtas sila. Pinapaalalahanan sila na hindi o walang puwang sa kanila ang galit dahil hindi ang magpahamak, kundi ang magligtas ang kanilang misyon. Mga kapatid, kung malinaw ang kasinuhan, malinaw din ang maipapakitang kaugalian. Dahil hindi dahilan ang iyong galit para magpakita ng ugaling pangit. Amen.